Hello, good morning mga kapatid. Welcome sa aking channel, Brother OG po. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong araw na to. Dito pa rin sa Genesis. Pero kagaya pa rin ang dati at lagi nating gagawin sa tuwing tayo mag-uumpisa ay tayo ay mananalangin muna. Sige po, magsiyuko po tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa araw na to dahil makakarinig, makakapag-aral, makakapagbasa na naman kami ng inyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat Lord dahil Ikaw ang may kaloob nito, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, lagi mo pong bubuksan ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami mag-aaral, magbabasa, makikinig ng iyong mga salita, O God, upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, Lord. At lagi mo po akong gagabayan, tuturuan, upang puro salita mo lamang, O Diyos, ang lumabas sa aking bibig. Salamat po. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, again, Brother OG po. Doon po sa aking mga bago dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo, paki-like and share niyo rin ang aking mga videos, at yung notification bell, paki-click na rin po para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload, Salamat po. So, dito nga po tayo sa Genesis chapter 6 na po tayo. Last time ang aking shinare sa inyo ang chapter 5 at may pamagat po yung anlahi ni Adan. Napakinggan nyo po, nabasa natin at shinare ko sa inyo yung lahi ni Adan, at kung ilang taon siya namatay, ilang taon yung mga naging anak niya, yung mga naging anak nila, yung pamilya. Sinabi dito kung ilang taon, makikita natin kung maalala natin yung aking sharing sa chapter 5 ng Genesis, yung kanilang mga edad, kung ilang taon sila. Merong 900, may 800, may 700, iba-iba po, At ito nga pong si Enoch, kaya umabot siya ng 300, ngunit hindi siya namatay dahil kinuha po siya ng ating Diyos. So ngayon po, nandito po ako sa chapter 6 at ito po may pamagat, ang kasamaan ng sangkatauhan. Magsimula na po tayo. Napakarami na ng mga tao sa daigdig. Nang panahong iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa, pumili. Ulitin ko lang ito mga kapatid, verse 1. Napakarami na ang mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao sapagkat siya ay makalaman. Sabing ganyan, ang mga tao daw ay makalaman. Kaya hindi niya napapayagan na mabuhay ng matagal ang mga tao. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo last time, na sasabihin dito na hindi na aabot ang mga tao sa ganung edad, yung 900, 877, 777 years old, hindi na po. Ito nga po, sinabi ng ating Diyos. Ulitin ko lang, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Sinabi po yan ng ating Diyos. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng
pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ang mga higante, mga kapatid, tanyag sila, no? Sinabi pa rito, ang higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani, yung mga higante, yung mga malalaking tao, mga kapatid. Nung panahon na yon, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Ulitin ko lang, verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang. Sabi dito, ang palaging nasa isip nito. Laganap na ang kasamaan. Puro kasamaan na lang ang nasa isip ng mga tao. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. No, dahil sa labis na kasalanan ng mga tao, ikinalungkot ito ng ating Diyos Ama. At sinabi nga niya, ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. No, kinalungkot niya 'yon, mga kapatid, dahil sa kasamaan ng mga tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. No, nasabi ng ating Panginoon yun dahil sa napakaraming kasamaan na. Yun na lamang ang naiisip ng mga tao. At nasabi ng ating Diyos, no, na yun nga, ikinalungkot ni Yahweh ang nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Nasabi tuloy yun ng ating Panginoon Kristo dahil sa kasamaan ng mga tao. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Laganap ang karahasan sa lahat ng dako, mga kapatid, sa lahat ng dako, no? Karahasan ang nakikita ng ating Diyos. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Nung panahon na yun ni Noe, no? Puro kasamaan na lang. Puro laman na lang ang mga iniisip ng mga tao. Alam niyo yung laman na iniisip ng mga tao, kung ano-ano na lang, no? Yung puro siguro, sabi dito, yung puro pag-aasawa, no? Yung mga kung ano-anong bagay na lang, lahat ang naiisip, hindi na nila naalala ang ating Diyos, o hindi na naalala ng mga tao ngayon na gumawa ng kabutihan. Kaya nalungkot ang ating Diyos. Sinabi niya na sana nga daw hindi niya na nilalang ang mga tao dahil sa kasamaan ng mga tao. Ngayon kaya, sa tingin niyo mga kapatid, yun kaya ay naiisip ng Diyos ngayon na puro kasamaan na lang ang naiisip ng mga tao? Ganon din kaya ulit ang naiisip ng ating Diyos? Sa tingin ko, hindi naman ganon, kasi hindi naman lahat ng tao talaga na puro yun na lang ang naiisip. Although may mga taong ganon, na sabihin na natin, no, na may mga talagang nakakapag-isip ng masama, pero alam ko, hindi naman lahat ng tao, puro kasamaan na lang ang iniisip. Dahil ngayon, tayo nga ay lumalapit sa ating Diyos, lagi tayong nananalangin, no, nakikinig tayo ng kanyang mga salita, at hindi lang ito natin pinakikinggan, kung ito ating pang isinasa buhay, di ba mga kapatid? Kaya alam ko, hindi yun ang iniisip ng ating Diyos. Hindi ulit siya nagsisisi dahil sa ginawa niya ang mga tao. Nawa yun ang makita niya sa atin, yung malinis na puso, yung pagbabalik loob natin
sa ating Diyos. Amen. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Sinabi ng Diyos kay Noe. Ulitin ko lang, verse 13 mga kapatid. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Pinagawa na ng malaking barko si Noe dahil sa sukdulan na, sabi dito ng ating Diyos, ang kasamaan ng tao. No? Biro nyo, sinabi ng ating Diyos, lilipulin niya, no, napagpasyahan niya dahil sukdulan na ang kasalanan ng mga tao. Gugunawin ko, sabi niya mga kapatid, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Napakinggan nyo yung laki na yun, ano? Kung susukatin nyo, napakalaki nun mga kapatid. Ulitin ko lang, ang barkong gagawin mo ay 135 ang taas. Wait lang, ulitin ko lang mga kapatid. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 135 metro o meters ang haba, 22 metro ang luwang at 13.5 metro ang taas. Bubungan, sabi dito sa verse 16 mga kapatid, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metro pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mo 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko, sabi ng ating Diyos. Sabi sa verse 17 mga kapatid, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Palulubugin niya mga kapatid. Sabi dito 17, ulitin ko lang, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Lahat mga kapatid, wala siyang sinabing eto hindi. Etong hayop na to hindi. Etong lahat daw malilipol. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop. Na pumili pa rin ng partner, by partner na mga hayop. Hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Pumili ibon o anumang hayop, gumagapang mga kapatid. Magsama siya doon sa barkong kanyang gagawin upang magpatuloy daw ang lahi nito. 20, ulitin ko lang, magsakay ka rin ng tig-iisang parehas sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. So, ito na yung alam natin to, di ba? Itong storyang ito dito sa Biblia, yung paggawa ng malaking barko ni Noe. Di ba meron pang palabas yan na Noah's Ark. Ayan po siya. Yan po yun mga kapatid. At yun nga, ulitin ko lang, nagpakuha din ang ating Diyos ng iba't ibang klaseng hayop. Ibon, gumagapang sa lupa upang ito raw ay magpatuloy ang lahi. At yung kanyang anak
isama niya yung kanyang asawa. At ang alam ko dito ng mga kapatid, pati yung mga asawa yata ng mga anak niya, parang gano'n, ano? Pero hindi pa dito nabanggit. Basta ang sinabi lang dito, yung kasunduan nga raw, isama mo ang iyong asawa at ang mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila. Ayun, sinabi nga dito mga kapatid na si Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak at mga asawa nito, sila lang ang mabubuhay nung panahon na yon. Pagkatapos palubugin ng ating Diyos ang buong daigdig. Dahil ito, ulitin ko lang, dahil ito sa kasamaan ng mga tao. Sa sukdulan na, sabi ng ating Diyos, sukdulan na ang kanilang kasamaan. Puro kasamaan na lamang ang naiisip ng mga taong ito. Kaya palulubugin ko ang daigdig, sabi ng ating Diyos. So yun po ang chapter 6, mga kapatid. Ang pamagat po niyan nga ay ang kasamaan ng sangkatauhan. Yun po ang nangyari at nabuhay nga, alam natin yan, itong istorya to na nabuhay si Noe, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at asawa ng kanyang mga anak. At yung mga piniling hayop na partner, yun lamang ang mga nabuhay nung panahon na yun. Pero lahat ng tao at lahat ng hayop na yun ay namatay na. Yung mga hindi nakasakay sa barkong iyon. Amen and amen. At alam ko, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman lahat ng tao ay puro kasamaan na lang ang iniisip. Alam ko na may mga tao malilinis pa rin ang puso. May mga tao na pagmamahal pa rin sa ating Diyos ang naiisip. Sila pa rin ay nananalangin, lumalapit, nagtitiwala sa ating Diyos. Alam ko po yun, na nandyan kayo, nandyan tayo. Yung mga totoong naglilingkod sa ating Diyos. No, sabihin na natin nandyan din ng mga bishops and pastors and leaders, yung mga totoong naglilingkod, naghahayag ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, nawa, huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Tumulong tayo ng buong puso at kaluluwa upang hindi na mangyari ang nangyaring ito na pinalubog ng ating Diyos ang daigdig. Amen. And amen. Maraming salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa aking sharing ngayong araw na to. Salamat po. At muli, tayo ay lalapit sa ating Diyos. Lalapit tayo. Ihanda na natin ang ating puso't isipan sa paglapit ulit natin sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong araw na to. Salamat, Father God, dahil lagi mong binubuksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak, O Diyos, sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Salamat, Lord. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat din sa mga taong totoong naglilingkod sa iyo. Patuloy na naglilingkod ng buong puso at kaluluwa, ng buong buhay nila. Father God, salamat sa lakas ng loob at talino na binibigay mo sa kanila. Ganon din sa akin, O Diyos. Dahil patuloy ako nagsishare ng iyong mga salita kahit sa simpleng paraan lamang, O God. Salamat sa iyo, Lord. Dahil ikaw ang may kaloob nito, binibigyan mo ako lagi ng lakas ng loob, talino at sipag, O Diyos. At salamat din sa mga kapatid ko, sa mga mahal ko sa buhay na nandyan, na handang makinig ng iyong mga salita at hindi lang sila basta nakikinig, ito'y kanilang isinasa puso at isinasa buhay, O Diyos. Lord, pinapanalangin ko at pinapanalangin namin na hindi lang kami, kundi lahat ng tao makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita at ito rin ay kanilang isa puso at isa buhay, O Diyos. Yan po ang aking panalangin at yan po ang aming panalangin, O Diyos. Lahat kami, lahat ng tao makarinig, makapag-aral, magbasa ng iyong mga salita, O Diyos, upang sila rin ay makakilala sa iyo ng lubusan, O Diyos. Malaman nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga ginawa, ang iyong pagmamahal sa bawat tao, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan na binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagtitiwala, lumalapit, nagbalik loob sa iyo, O God.
ang mga taong gustong-gustong magsisi sa mga kasalanan upang mapalapit muli sila sa inyo. Salamat Lord dahil binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon. Hindi lang ako, hindi lang sa mga pastors, bishops and leaders, kundi sa lahat ng tao, O Diyos, nawa yan ay kanilang malaman, maisip, O God, na inaantay mo sila oras-oras, minu-minuto, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. At sa kabila ng aming maraming kasalanan, patuloy mo pa rin kaming inaantay. Patuloy mo pa rin kaming binibiyayaan. Protektado pa rin kami ng iyong pagmamahal at kapangyarihan, O Diyos, sa kabila ng aming mga kasalanan. Kaya kami humihingi, Lord, ng patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Nawa kaming inyong patawarin. Lahat ng tao, O Diyos, patawarin mo po sa aming mga kasalanan, pagkukulang sa inyo, O God. Patawad, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit. Salamat Lord dahil lagi mong napapakinggan at alam kong pinapakinggan mo po ang aming mga pag-aaral at ang aming mga panalangin. Salamat Lord, salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat dahil alam ko po na lagi mo kaming inilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. At alam ko rin Lord, we claim it and receive it na aayusin mo na ang buong mundo, hindi lang ang Pilipinas. Hindi lang ang Israel, kundi ang buong mundo. Lilinisin, aayusin. Muling magiging maayos ang aming mga pamumuhay. Matagumpay, masagana, O God. Dahil sa iyong pagmamahal sa bawat tao. Salamat, Lord. Tulungan mo kami na maging mabuting tao. Una para sa inyo at sa aming kapwa. Totoong maging maayos, malinis ang aming mga puso. Una para sa iyo at para sa aming kapwa, O Diyos. Yan po ang aming panalangin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Muli Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Iibigin ang buong puso at kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Amen po mga kapatid, Amen po. At salamat po muli sa inyo mga kapatid. Mabuhay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.